of God na dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Pau Bondok. At nagpapaabot din po ko maminamahal ng pagbati sa lahat ng mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat pa natin mga webcast viewers, maligayang panonood at pakikinig po sa inyo at sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat. Kumusta na po kayo? Lagi po namin kayong ipinapanalangin. At nagpapaabot din po ko ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor, at gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family. Magandang gabi po at patuloy po naming inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor ni na si Almeda at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po naman manalangin po muna tayo pang minsan pa maunawaan natin ang salita ng Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan padakilang Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan, nagmumula sa iyo, sa ganang amin, wala po kami magagawa. Pahiran mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay, upang ito po ay maging pagpapala sa mga nakikinig. Abutin mo lahat ng mga minamalang mga kababayan, mabuksan ang mata ng kanilang mga puso, makilala kanila malapang na sa buong katotohanan para sila po'y maligtas. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Maminamal, kindly buksan natin ang ating pambungad na talata dito sa Mateo 24, talatang 4, 5, 11, at 24. At mamaya Jeremias 9:6. Dito po sa aklat po ng Mateo, ang kabanatay 24, ang talatay 4 hanggang 5, talon sa 11 at 24. Ganito po ang pagkasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mga ligaw ninuman, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. 11. At magsibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. Sa 24, huling talata, sapagkat may mga magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maari pati na ang mga hirang. Amen. Jeremias 9:6. Dito po sa aklat po ng Jeremias, Kapitulo 9, talatay 6. Ang iyong tahanan ay nasa gitna ng pangdadaya. Dahil sa pangdadaya ay ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa, pamamagatan po natin, beware of false Christ, false teachers, and false prophet. Maminamahal, isa po sa pinakamaingat at pinakamaigpit na babala na ibinigay ng Diyos, maminamahal, ibinigay ng mahal na Panginoon sa Kristo bago matapos ang sanlibutan, ay yung pong mag-ingat po tayo sa mga false prophet, sa mga false teacher, at sa false Christ. Dahil ito po, maminamahal, ang maglilipana bago dumating ang katapusan ng sanlibutan. Kaya nga, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal na nagsabi, sabi rito sa talata, sumagot si Jesus at sinabi sa kanilang, mga ingat kayo na huwag kayong maligaw ng ninuman. Ha? Sabi ng Biblia, maminamahal, they shall deceive even the very elect. They shall deceive even the very elect. Mga minamahal, marami na po ang mga mananampalataya na pinili ng Diyos, naglilingkod na sa tunay na Diyos, na-deceive pa nitong mga false prophets, false teacher, false Christ. Kaya nga, sabi ng Banal na Aklat, maminamal, ang lupain natin ay punong-puno ng mga mandaraya. Sabi ng Jeremias 9:6, ang inyong tahanan ay nasa gitna ng mga pandaraya.
Dahil sa pandaraya ay ayaw nilang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, kaya nakakatakot po. Kaya maraming mga tao po ang natatakot na lumipat sa ibang pananampalataya kasi nga natatakot sila na sumubok. Baka mapunta sila sa false prophet, sa false teacher, sa mga false Christ. Pero kung hindi naman natin susubukin, paano natin matatagpuan ang ating mahal na sabi ng Bible, search the truth, and the truth shall make you free. Paano naman natin masusumpungan ng katotohanan kung hindi naman tayo maglalakas loob na subuking hanapin ang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga sasabihin namin sa inyo, mga minamahal, dito po sa Banal na Kasulatan, how to recognize din, paano natin sila kikilalanin. Ang paraan ng pag-iingat, mga minamahal, ay yung dapat makilala natin kung sino sila. Ano yung kanilang doktrina. Ano yung kanilang turo para hindi tayo malinlang. Sinabi nga ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang pinaka number one sandata ni Satanas, mga minamahal, ay yung pong deceiving. Sabi, mag-ingat kayo na baka kayo'y madaya. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang tahanan natin ay nasa gitna ng pandaraya. Dahil sa pandaraya, ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya nga dapat, mga minamahal, makilala natin sila. Ha? Dito sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, ito po yung mga palatandaan ng mga false prophet na yan. False teacher. Yung false Christ. Dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, talo natin ng 13 hanggang 15, maminamal basahin po natin. Ito po ang isa sa mga tanda na makikilala natin sila. Dito po sa pangalawang Korinto, ang kabanatay 11 at ang talatay 4, talon sa 13 hanggang 15. Ganito po ang pagkasabi. Sapagkat kung yaong paparito ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibanghilyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. 13 hanggang 15. Dito po sa Talo ng 13. 13 at hanggang 15. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 15 huling talata, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapakunwaring na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Amen. Amen. Maminamalang isa sa mga tanda para makilala po natin ang mga false prophets, false teacher. Unang-unang tanda makikita natin, maminamal, itinuturo nila, sabi ng Biblia, magtuturo sila ng ibang Hesus. Ha? Mangangaral sila ng ibang Hesus. Ang Hesus na ituturo nila, maminamahal, si Kristo'y tao. Ang ibang Hesus ang ituturo nila. Si Kristo ay tao sa kanila, maminamahal, at meron naman, maminamahal, na magtuturo na ang ating mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, ay nakapako pa rin sa krus. Yan po yung mga false prophet. Ipakikilala nila na si Kristo ay nakapako pa rin sa krus. Ipapakilala nila si Kristo po, maminamahal, ay tao, pero tinatawag din nilang Panginoon, pero tao lang siya. Mayroong Diyos, maminamahal, hindi si Kristo ang Diyos. Ang Diyos ay yung Ama nila, maminamahal, na binabanggit nila. At ang sabi, sila ay mangangaral ng ibang ebanghelyo. Ibang ebanghelyo ang dala nila, iba ang ituturo nila. Walang kapangyarihan, walang signs, walang himala, mga minamahal. Dinadaan lang sila dinadaan nila sa mainam na talumpati. Mga salitang pangikayat, filosofiya. Yun po yung ebanghelyo, mga minamahal, na ibang ebanghelyo na tuturo nila. At ang sabi ng Biblia ay kapag ganito ang mapapakinggan nyo, ang sabi, mabuting pagtiisan nyo. Magtuturo sila ng ibang Hesus, magtuturo sila ng ibang espiritu, at magtuturo sila ng ibang ebanghelyo. Ay sabi ng Biblia, sapagkat huwag kayong magtaka dyan, maminamahal, sapagkat ang ganito mga tao ay mga bulang apostol, mga bulaang mandaraya,
Mandarayang manggagawa na nagpapakunyaring apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas ay magpapakunyaring anghel ng kaliwanagan. At sabi rito, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpapakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kalang wakas ay masasang-ayon sa kanilang magawa. Yan po mga minamalang isa sa mga pagkilala kung sino po yung binabanggit ng ating mahal pa naman pag-ingatan natin sila. Magdadala sila mga minamalang ibang turo. Ang ituturo nila ay ibang Hesus. Si Kristo ay pangalawang persona lang ng Diyos, samantalang mga minamal iisa lang ang Diyos. Paano magkakaroon ng ikalawang persona at pangatlong persona ang Diyos? Paano magkaroon ng tatlong persona ang Diyos? Samantalang iisa lang ang Diyos at ang Diyos ay Espiritu. Yan po yung mga binabanggit mga minamal ng banal na kasulatan. Kaya nga, dapat malaman po natin, sabi ng Biblia, hindi tayo dapat tumanggap ng ibang ebanghelyo. Sapagat ang ebanghelyo, maminamal na ating napakinggan, hindi po galing sa tao. Hindi galing sa tao, sabi ng Galatia 1:8, 9. Talo natin ng 11 and 12. Ito'y galing sa mahal na Panginoong Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo na ang aming ebanghelyo ay hindi galing sa tao. Pero itong mga nagtuturo, maminamahal na ibang Hesus, ang pagkakilala nila, ang itinuturo nila si Jesus tao. Sinabi na nga ni Apostol Pablo, hindi nga galing sa tao, galing sa mahal na Panginoong Kristo. Kaya kung galing sa mahal na Panginoong Kristo, maminamahal ang ebanghelyo, hindi siya tao. Galing yan sa Diyos. Galing, maminamahal, ang ebanghelyo ay galing sa Diyos at ito po ay galing sa mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga, hindi tao ang mahal na Panginoong Kristo. Dahil sinabi ni Apostol Pablo, hindi galing sa tao. Basahin natin Galatia 1:8, 9, talo natin ng 11 and 12. Dito po sa kalat ng taga-Galatia, Kapitulo 1, talatay 8 hanggang 9, talo natin ng 11 at 12. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Sa 11, sapagat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao na itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Amen. Pahayag ng mahal na Panginoong Kristo ang ebanghelyo, maminamahal. Kaya nga kung sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, na hindi ito galing sa tao, at hindi niya tinanggap sa tao, ito ay galing sa mahal na Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ipinakikilala niya na hindi tao ang mahal na Panginoong Kristo. Siya po ay Diyos. At ang sinabi, kung kayo ay tumanggap, sabi kung kahit kami, sabi ni Apostol Pablo, kahit kami, o mga anghel, mula sa langit na mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay matakwil. Sabi rito sa Galatia 1:9, muling aking sinasabi ngayon na kung sino mang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, ay na inyong tinanggap ay itakwil. Itakwil. Ibig sabihin, wag niyong paniwalaan. Kasi pagkatapos na nagawa ang banal na kasulatan, pagkatapos po, mga minamal na ipinayag ng Diyos ang ebanghelyo, nagdatingan po, mga minamal ang mga iba't ibang mga salita daw ng Diyos. Ebanghelyo daw. Yung Book of Mormons, mga minamal, ito daw ay galing sa isang anghel. Ibinigay ipinayag daw, mga minamal, doon sa leader ng yung mga Mormons, yung Jesus Christ and the Latter-day Saints. Ipinayag daw sa kanila, maminamal ng isang anghel. Ibinigay daw doon sa kanilang leader, maminamal, yung aklat ng Book of Mormons. Sabi nga ng Biblia, kahit anghel. At yung Quran, maminamahal, kaya nabuang Quran, kinausap daw ng anghel si Muhammad. At sinabing ito ang paniwalaan, yun ang ituro, yun daw ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, maminamal, kahit anghel pwedeng dayain, o pwedeng mandaya.
Kahit mga minamal ang mga demonyo si Satanas, dating anghel din yan. Kaya hindi kataka-taka, sabi ng banal na kasulatan, na maging ang mga ministro na ito ay nagpapanggap ng anghel ng kaliwanagan. Kasi mismo si Satanas, anghel dati yan eh. Pati yung mga demonyo, sabi ng Revelation 11:4, at 1/3 ng angel kinaladkad ng buntot ni Satanas. Kaya nga mga angel dati yan, maminamahal. Kaya wag tayong maniwala, maminamahal, dyan sa mga nagsasabi, mga minamahal, na ito ang paniwalaan, Book of Mormons, Quran, yung pasugo, yung mga iba't ibang mga babasahin. Sabi ng Biblia, kahit kami, sabi ni Apostol Pablo, kapag kami magturo ng ibang ebanghelyo na tinanggap nyo na, ay itakwil nyo, sapagkat ang ebanghelyo na aming tinuturo sa inyo, hindi galing sa tao, kundi ito'y ipinayag sa akin ng mahal na Panginoong Jesucristo. Anong sinasabi, maminamahal, ng mga alagad, ng mga apostol na nagturo ng ebanghelyo? Sino si Kristo? Kasi marami nagtuturo ng ibang Kristo. Sabi, mga minamahal, na merong magtuturo ng ibang Kristo, ibang Jesus. Ipapangaral ang ibang Jesus, ipapangaral ang ibang Espiritu, at ibang ebanghelyo ang ipapangaral. Ano itinuturo ng mga alagad, maminamahal, na ayon sa kalang ebanghelyo? Sino po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? Basahin po natin sa Titus chapter 2 verse 13, maminamahal, hanggang 14. Yung pong tinuro ni Apostol Pablo, si Kristo po ang Diyos na tagapagligtas. Hindi po siya tao. Siya po Diyos na tagapagligtas. At yung sinabi ng Biblia na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, siya mismo yon. Sabi ng Biblia na ang Diyos na dakilang tagapagligtas, ibinigay niya mismo ang kanyang sarili. Kaya nga sabi ng Biblia, yung Ama, maminamahal, na ibinigay niya kanyang bugtong na anak, ibig sabihin nun, nagkatawan tao ang Diyos. Yung Diyos na tagapagligtas ay ibinigay niya mismo ang kanyang sarili sa atin para matubos tayo sa ating kasamaan. Tito 2:13 hanggang 14. Basahin natin. Dito po sa Tito, Kabanatay 2, ang talatay 13 hanggang 14, ganito po ang pagkasabi. Nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. Mga minamahal, sinabi ni Apostol Pablo, ito po yung mga tunay na ebanghelyo na dapat natin paniwalaan. Sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang Diyos na tagapagligtas ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi, looking for the blessed hope, the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ, ang Diyos na tagapagligtas ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng talatang 14, maminamahal, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng ating mga kasamaan. Ibig sabihin, yung nakasulat sa John 3:16, na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung bugtong na anak, siya mismo yan. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Sabi ng banal na kasulatan. At basahin na natin ano ang tinuturo ni St. John patungkol sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. 1 John 5:20. Sabi rito, 1 John 5:20 tsaka Revelation 1:7 and 8. Ano ang itinuturo ni St. John patungkol sa mahal na Panginoong Jesucristo? Basahin natin. Dito po sa aklat ng unang 1:5, Kapitulo 5, talatay 20. Sabi dito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y sa Kanya. Nasa Kanya na totoo. Sa mga tuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dito po sa Apokalipsis, ang Kabanatay 1, talatay 7 hanggang 8. Narito siya'y pumaparitong nasa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata at nangasiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon ng nakaraan at sa darating,
ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Maminamahal, ang payag naman ni Saint John. Ha? Si Saint John, maminamahal, ipinayag niya ang ating mahal na Panginoong Kristo na siya ay napako sa krus. Yung inulos sa tagiliran, maminamahal, sabi, makikita siya ng bawat mata at ng mga nagsiulos sa kanya, yung nagsiulos sa kanyang tagiliran. Ang pakilala ni Apostol John, maminamahal, sabi, siya ang Alpha at ang Omega, ang Panginoon Diyos, ngayon at ang nakaraan, ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Yan, ganyan ang pagkakilala niya sa mahal na Panginoong Kristo, yung ipinako sa krus, yung inulos sa tagiliran ng mga sundalong Romano. Siya po ay ipinakilala ni Saint John, maminamahal, bilang Alpha and Omega, ang Panginoong Diyos, ngayon, ang nakaraan at ang darating, which is and which was and which is to come, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang mga ebanghelyo. Yan ang tunay na ebanghelyo. Hindi yung ibang ebanghelyo, maminamahal, na nagtuturo ng ibang Jesus, nagtuturo ng ibang espiritu, nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Walang kapangyarihan. Pawang kasinungalingan, maminamahal. At ang sabi pa po sa Saint Peter, sabi, anong pagkakilala ni Kristo kay Saint Peter? O sabi pagkilala ni Saint Peter sa mahal na Panginoong Kristo. Basahin natin 2 Peter 1, verse 1. Dito po sa 2 Peter, talata po 2, talata. Uno. Dito po sa 2 Peter chapter 1 verse 1, dito. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Na tagapagligtas. Sabi, maminamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ay pinakilala ni Apostol Pedro bilang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ating Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Maraming mga talata, maminamahal, si Saint Jude, maminamahal, Jude. Sabi rito sa Jude 1:25, ipinakilala niya ng ating mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, siya po ang nag-iisang Diyos. Basahin natin. Jude 1:25. Dito po sa Jude 1:25, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalulatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. 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 Nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas, ang mahal na Panginoong Kristo na ating Panginoon. Ito yung mga tunay na mga mangangaral ng Ebanghelyo. Kaya kung mayroong nagtuturo sa panahon natin ngayon, mga minamahal, sino ang paniniwalaan natin? Paniniwalaan nyo ba, mga minamahal, yung mga nagsulputan, mga nagpapakilala ng mga ministro daw, na sila raw ay mga propeta, na sila raw ay mga ngaral, pero ibang Isus ang pinakikilala nila? Sabi nga ng isang pinuno ng simbahan, ng isang malaking simbahan, sabi, mga minamahal, iisa lamang daw ang Diyos. Iisa lamang daw ang Kristo na ating sinasamba. Hindi po. Iba ang Diyos nyo, iba ang Kristo na pinakikilala nyo. Ang Kristo na pinakikilala nyo hanggang ngayon nakapako pa rin. Ang Diyos na ipinakikilala nyo ay yung pong tao. Ay yung Kristo na pinakikilala nyo ay tao. Hindi Diyos ang pinakikilala nyo. Meron namang mga pastor nagtuturo na si Kristo ay pangalawang Diyos. Merong Diyos na mas makapangyarihan pa sa Kanya. Siya ay ikalawang persona lang ng Diyos. Tignan nyo, maminamahal, yan ang sinasabi ko, na sinasabi ng Biblia ng mga false teacher, false prophet. Mas matindi yung nasa Davao. Hindi lang siya nagpakilalang prophets, at hindi lang siya nagpakilala na teachers o pastor o ministro. Nagpakilala mismo siya ang Kristo. Talagang nakakakilabot na ang panahon natin ngayon. Na talagang kung hindi ka magbibigay pansin sa espiritual na bagay, mga minamahal, ay madadaya ka, mapupunta ang kaluluwa mo sa impyerno. Maraming tao ngayon, mga minamahal, 70% na pupunta sa impyerno ay mga nadaya. 70%. 20% ang mapupunta sa impyerno, maminamahal, yung mga taong makasalanan na hindi lumapit sa Diyos. Pero 70% napunta sa impyerno dahil sa nadaya. Akala nila nasa tama sila. Tignan mo yung mga nagpakilalang si
siya raw ay si Kristo. Ang dami niyang napaniwala, buong napakarami niyang mga member sa buong mundo. Ha? Talagang hindi basta-basta, talagang may mga sinasabi, mga mayayaman pa, mga marurunong pa. Pero tandaan po natin, pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ba siya na matalino ka, mayaman ka, hindi ba siya maminamal na ikaw ay hindi basta-basta nadadaya. Basta hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, madadaya ka. Sabi ng Revelation chapter 13 verse 8. Madadaya ng mga false prophet, ng Antichrist, madadaya ng mga false teacher, ang mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, they shall deceive even the very elect. Ha? Madadaya niya pati ang mga hinirang, mga pinili na ng Diyos. Pag hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga dito maminamahal, ano pa po yung mga tanda na para kilatisin sila, para makilala natin sila. Sabi sila'y pagmumulan ng tinatawag na pagkabahabahagi. Ha? Cause division, offenses, and by good words and its speeches, deceive the heart of the simple. Madadaya nila ang mga puso ng mga walang malay. Basahin natin Roma 16, talatang 18 at 17 hanggang 18, talo natin ng 27. Roma. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 16, ang talata po 17 hanggang 18, talon po natin ng 27. Sabi po dito, Basa. dito po sa 17, sabi po dito, ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan. At kayo'y magsilayo sa kanila. 18, sapagkat ang mga yaon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sa 27, sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa Kanya ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Ito po, maminamahal, mga signs. Paano makilala mga false minister, false teacher, false prophet. Ha? Ang sabi ng Biblia, hindi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon. Sila'y naglilingkod sa kapakanan ng kanilang tiyan. Yes. Ang motibo ng kanilang pagiging ministro ay tiyan. Para kumita sila ng limpak-limpak na salapi. At dadayain nila sa pamagitan ng maiinam na mga talumpati at dinadaya ang puso ng mga walang malay. Kahit alam nila, maminamahal, kasi yung mga yan, bago yan naging ministro, gumagraduate yan ng Bible School, nag-aaral ng Bible School yan. Pinag-aaralan na nila ang Biblia. Kaya imposibleng hindi nila nakita na si Kristo ay Diyos. Pero palibasa po, maminamahal, naglilingkod sila sa sariling tiyan, talagang tatakpan nila yung katotohanan yan kasi nga, mawawala yung mga benepisyo nila, maminamahal, na pagiging ministro nila dun sa si Kristo'y tao. Mawawala yung sweldo nila, yung salary, yung benepisyo, yung scholar, pagiging scholar ng mga anak, yung may pahiram, may ginagamit silang kotse, meron silang mga salary, monthly, meron silang mga benepisyo, libre sa mga pag-aaral, ganyan, libre sa ospital, may mga sariling ospital, libre sila. Mawawala yun. Pag itinuro nila na si Kristo ay Diyos. Yes. Sabi ng 27, maminamahal, na pinakilala na nga dito sa isang Diyos na marunong, the only wise God, through Jesus Christ forever. Sumasa Kanya ang kalatian magpakailanman. Ang nag-iisang Diyos na marunong sa pamagitan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, itong mga taong ito ay naglilingkod sa kalang sariling tiyan. Ibig sabihin, sa sarili nilang kapakanan. Para sa salary, para sa mga benefits. Kaya hindi nila itinuturo ang buong katotohanan, maminamahal. Pero dito sa Biblia, dito sa banal na kasulatan, maminamahal, hindi ka pwedeng umakyat sa langit na binababa mo si Kristo. Pag binaba mo ang malapang ng Kristo, sabi ng Biblia, sinong aakyat sa langit upang ibaba si Kristo? Sinabi ng John chapter 3, verse 13 up to 15,
kung paano itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ay dapat itaas si Kristo. Ha? Para makilala mo ang tunay na Diyos, makilala mo maminamal ang God the Father, sabi, malibang itaas nyo si Kristo, hindi nyo makikilala na ako nga. Sabi ng John 8:28. Kaya nga, walang aakit sa langit kapag ibinaba si Kristo. Pag itinaas mo ang mahal na Panginoon, sabi ng Biblia sa John 12:32, kung ako'y maitaas nyo mula sa langit, ang mga tao'y palalapitin ko sa akin din. Yan po, maminamahal, ang mga talata. Basahin natin mga talata. Dito muna sa Roma 10, talatang 6, hindi ka pwedeng umakit sa langit upang ibaba si Kristo. Dito sa John chapter 3, verse 13 up to 15, talo natin ang 18 and 36. Mamaya sa John 3:13, 15, talo ng 18 at 36, at mamaya dito sa John 8:28. Basahin natin mga talata. Kylie. Sa Roma. Roma 10, 6, 10:6. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatay 10, ang talatay 6. Datapot sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo. Amen. Sinong akit sa langit upang ibaba si Kristo? Pag binaba mo si Kristo, hindi ka na pwedeng umakit sa langit. Ang sabi ni John the Baptist sa John chapter 3 verse 30, I must decrease but Jesus must increase. Kinakailangang itaas si Kristo, ako'y kinakailangan mababa, pero si Kristo kailangang itaas. Basahin natin John 3:30, tapos taas natin ng 13 hanggang 15. John 3:30 muna, tapos taas natin ng 13 hanggang 15, tapos 18 at 36. Dito po sa aklat po ng 1, Kapitulo 3, sa talata po'y 30, at itaas natin ng 13 hanggang 15, talo ng 18 at 36. Dito sa 30, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba sa 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. 15, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Talo ng 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Talo ng 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Amen. Amen. John 8:28. Dito po sa Juan 8:28, ganito po ang pagkasabi. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Amen. Kaya maminamahal, sabi ng Biblia, walang pwedeng umakit sa langit kung ibababa mo si Kristo. Ha? Sabi nga ni John the Baptist, sabi niya, I must decrease but Jesus must increase. Ha? Sabi ng Biblia, kung paanong itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ganon kinakailangang itaas ang anak ng tao, sapagkat walang sino man ang galing sa langit, kundi yung bumaba sa langit, at ito ay ang anak ng tao. Kaya sino mang sumampalataya sa kanya, maminamahal, kung maitaas nyo, sabi rito maminamahal, sa 15, sabi, upang sino mang sumampalataya magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao, upang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya, sabi ng Biblia, ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa bugtong na anak. Sabi ng Biblia, ang hindi sumampalataya, hinatulan na. At ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sabi ng talatang 36, John 3:36, ang sumampalataya may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumasampalataya, ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ganyan po, maminamahal. Kaya nga, hindi ka pwedeng umakit sa langit hanggat hindi mo itinataas si Kristo, sapagkat si Kristo po ay Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, lahat ng tuhod ay luluhod.
Lahat ng dilay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng ating dakilang Ama sa langit. Kaya nga, maminamahal ko, sinabi ng Isaiah 42 verse 8, I will not share my glory to another. Dahil ang Diyos ay Diyos lang mapanibuguin, pero pag tinaas mo ang mahal pa ng Kristo, sinamba mo siya, ang maluluwalhati ay ang Ama, paano mang minamahal na hindi si Kristo yung Ama? Kung malululati ang Ama, kung ating siyang luluran at sasambahin. Basahin natin ang huling talata, Philippians chapter 2, verse 10 up to 11. Basahin po natin ang mga talata. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata 10 hanggang 11. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit, ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa. Sa 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Pag sinamba mo ang mahal pa ng Kristo, lumuhod ka, ipinahayag mo siya na siya ay Panginoon, dahil sabi ng Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. Pag ipinahayag mo na si Kristo ay Panginoon, ikaw ay lumuhod, sumamba ka sa Kanya, at ipinahayag mo siya na siya ang Panginoon, sabi ng Biblia, mga minamahal, sa ikalululati ng ating dakilang Ama sa langit. Ibig sabihin, kung malululati ang ating dakilang Ama sa langit, sino si Kristo? Ibig sabihin, siya po ang Ama natin sa langit. Si Kristo po ang Diyos. Maminamahal, sapagkat kapag sinasamba mo siya, ipinapahayag mo siya na siya ay Panginoon, ay nalululati ang Ama sa langit, di siya nga po yung Diyos. Dahil ang Diyos mapanibuguin Hindi niya ibibigay ang kalulatian sa iba kaya nga pag sinasamba natin siya, nalulati ang Diyos Ama, ibig sabihin siya nga po ang ating dakilang Diyos. Yes. Kaya sa gabing ito, maminamahal, buksan niyo po yung mga puso. Tanggapin yung ating mahal pa ng Kristo bilang sariling tagapagligtas. Lagi kong sinasabi, maminamahal, ayon sa banal na kasulatan, hindi po kayo magiging tunay na anak ng Diyos hanggat hindi po kayo sumasampalataya na si Kristo po ay Diyos. Kahit kayo po yung mga obispo na, kahit kayo po maminamahal ay matagal na naglilingkod sa inyong mga simbahan, diyan na kayo tumanda, diyan na kayo inuban, diyan na kayo maminamahal nagpakadulubasa sa pagbabasa sa Biblia, hindi kayo pwedeng maging anak ng Diyos. Nasa John 1:12. Ang binibigyan lang ng karapatan tawaging anak ng Diyos ay yung nagsitanggap sa kanyang pangalan. Sa makatuwid ay ang sumasampalataya sa ating mahal pa ng Kristo na siya po ay Diyos. Maliwanag po na sa John 1:12, si Kristo po ay Diyos na nagkatawan tao. Tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Sumunod kayo sa panalangin, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon Jesus habang napapakinggan po natin ng I Give You Jesus sa sandaling ito. Yun yung pong sabi ng katagaan na aking babanggit, ito po yung katagaan na pagtanggap sa ating mahal na Panginoon Jesus bilang sariling tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Sabi niyo pong katagang ito na aking babanggitin, mga beloved kababayan po namin. Sabi niyo po, ibukan niyo yung bibig, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang taong makasalanan, lumalapit sa sandaling ito. Ako po ay inihiling ko na pumasok ka sa aking puso na maraming sa kasalanan. Hugasan mo ko ng banal mong dugo na umagos doon sa Krusong Kalbaryo. Malapit noon, iligtas mo po ako sa apoy ng impyerno, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sampu na aking masabuhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap sa gabing ito. Amen. At kami naman po manalangin para sa inyo. Dakila po naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa dakilang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, O Diyos. Malapay noon, narito po kami makababayan sa iyo na tumanggap sa iyo, malapay noon. Sa gabing ito, malapay noon sa pamamagitan ng webcast. Sila po, O Diyos, ay patawarin mo sa kanilang nagawang kasalanan. Gawin mo silang tunay mong anak sa isip, sa puso, sa katotohanan ng Diyos at bigyan mo sila pagkakataong makadalo sa iyong banal na gawain, malapay noon, at sila ay personal na makapagbabautismo sa iyong pangalan, malapay noon, sa pagpapatawad ng kanyang makasalanan, at isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Itong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus,
Amen. Praise the Lord. At tayo po'y darako na po sa ating masiling. Tayo po'y manampalataya sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pananampalataya po na nasa inyo, magpapagaling sa inyo. Sabi po ng ating Panginoon, yan, yung gumaling po yung pulubing bulag na sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka na yung pananampalataya. Kaya nais ng ating Panginoon Jesus ay manampalataya sa Kanya. Na, tayo po'y manampalataya, manalangin. Dakilang Ama Diyos, naming mga Panginoon sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito po kami nananampalataya sa iyong dakilang pangalan na walang mahirap na bagay sa iyo, lahat ng bagay kaya mong gawin. Narito po pre-request po malapay na nagpadala, at sa unang dalangin po namin, beloved Pastor Evangelist Will Dalmeda, pre-request po ni Sheila Tulagan, malapay siya po may ubo, pagalingan mo siya, malapay noon. Si Medarda Abrea, malapay siya po may anxiety, nervous breakdown. Meron po siyang high blood at sinisikmura at hirap maglakad, malapay pagalingan mo po siya. Si Cheryl Bonto, malapay sumasakit po ang kanyang eardrum, pagalingan mo siya, Lord God. Si Flor Delisa Delinger, malapay noon, o Delingero, malapay noon, naway makabalik sa paglilingkod, malapay si Chris Pilar, malapay masakit po kanyang tiyan, may UTI, hirap po siyang umihi, pagaling mo siya. Si Joshua Billian Bebe, malapay noon, Billian Bebe, siya po ay may lagnat, malapay noon, at masakit po kanyang tiyan, pagaling mo siya, Lord God. Si Melanie De Pedro, malapay hirap po siyang huminga, O Diyos, at may ubo, pagaling mo po ng aming kapatid na ito, O Diyos, at sa lahat pa po naman sumasabay, nagpapadala mga pre-request, di man namin mabanggit sa isang kanilang makahilingan, O Diyos, pagalingan mo sila. At sa una, dalangin na kaming Pastor Evangelist Will Dalmeda, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, demons of leukemia, psoriasis, demons of diabetes, AIDS, asthma, cancer, goiter, migraine, tumor, malaria, skin disease, stroke, UTI, trangkaso, sakit sa baga, mayoma, acidic, lagnat, ubo, pilay, sakit sa puso, insomnia, lahat ng sakit, karamdaman, cast out in the name of Jesus. Be healed, problem be solved, lahat ng marital problem be solved in the name of Jesus. Be blessed right now. Hallelujah, be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Tanggapin niyo pong kagalingan nagmumula sa ating malapay ng Jesus, at muli po sa pangunguna namin, Pastor Evangelist Will Dalmeda, kami pasamantalang nagpapaalam sa gabing ito. Atin niyo po nakasama yung kapatid sa malapay noon, Brother Paulo Bondok, at magkita-kita na po tayo sa araw na po ng Lunes. Amen. Tayo magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. At magiging ating pong IT technical side, ating IT group to umantabay po sila sa ating webcast sa gabing ito sa pangunguna na ating beloved Brother Gary Nabat at sa ating beloved live webcast viewer. Ang Diyos po magpaala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night. I in you, Jesus.